manson. Kung maganda sa labas, mas lalo na dito sa loob. Oo Dan, nandito ka na pala. Isa magandang babaeng excited na lumapit sa kanya at hinalikan si Dan sa pisngi. Nakita ko ngumiti si Dan sa babae. Namiss kita. Bakit ngayon ka lang pumunta dito? Kung di pa mag-birthday si tita, wala ka niyatang balak pang bumalik dito. Nahimigan ko ang pagtatampo sa boses ng babae. I'm sorry, Katie. I was just busy with the company. Ngumuso ang babae at bumaba ang tingin sa akin. Nanlaki ang kanyang mata na ikinagulat ko. Who's her, Dan? Nagtatakang baling sa boyfriend ko. Sino ba tong babae na to? Oh, Katie, this is Kath, my girlfriend. And Kath, this is my cousin, Katie. Namula ang pisngi ko na marinig ang kanyang sinabi. Cousin? Kala ko pa naman kung sino. Pinsan niya lang pala. Oh my God, Danielle Abraham. Is this a joke? Gulat na gulat din si Katie sa sinabi ng pinsan. Shh! You are so loud. Still and yes, it's true. Kath is my girlfriend. Ako ang nagulat nung ako ang nilapitan ni Katie at niyakap. Nahiya akong umiti sa kanya nang kumala siya sa kanyang yakap. What's with her reaction? Oh my! I really can't believe this is happening. I am glad to meet you. You're so pretty. Bago kayo nitong pinsan ko. Ngumisi si Dan sa kanya dahil sa sinabi ni Katie. Pinamulahan ako ng pisngi. Hindi ko maintindihan si Katie. Iramin ko muna tong girlfriend mo, Dan. Just want to chika-chika to her on how the two of you met. Kinikilig na sabi ni Kara at hinawakan ako sa kamay. Tumaas ang kilay ni Dan. Hindi pwede, Katie. Ito naman parang di kita pinsan. Babantayan ko si Kat, promise. Wala makakalapit kahit tamok sa kanya. Tinaas niya pa ang kamay niya. Sign of promise. You wanna go with her, mahal ko? Sinulyapan ko muna si Dan bago si Katie. Nakangiti sa akin si Katie. Mr. Lincoln, you came. Sasagot sana ako ng oo pero isang matanda ang lumapit sa pwesto namin at kinawayan si Dan kaya naagaw ang atensyon niya. Bye pinsan, ibabalik ko din naman mamaya. Ngumisi si Katie at pinalayo ko palayo kay Dan. Di ko na siya nagawang lingunin dahil dumarami na rin ang tao. Dinala ako ni Katie sa isang bench hindi kalayuan sa mga taong nagsasaya. Girlfriend ka ba talaga ni Dan? Nahihiyang tumango ako. Mas lalong sumigla ang kanyang itsura. Tila masayang masaya. Nice! Galing naman ni pinsan pumili. Pwede ba kita maging kaibigan? Gulat ko muna siyang tinitigan saka napalunok. Pwede naman. I don't mind being friends with her. Yay! Plus one na naman ako ng kaibigan. Sorry masyado yata ako madaldal. By the way, walang way. Bagay kayo ni Dan. Ano mo bang ikaw palang naging girlfriend niya? He even bring you here on his mother's birthday. Sumeryoso siya. Ako naman ang natigilan. Anong ako lang ang naging girlfriend niya? Sa kagapuhan niyang iyon? Sinong niloloko niya? Imposible naman yan, Katie. Mahina akong tugon. But that's the truth, Dan, that I know has never been interested in women. Kat, ikaw lang ang unang babaeng pinakilala niya sa akin. Believe it or not. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Gulat ako sa kanyang mga sinabi. I don't know that. Hindi nabanggit ni Dan ang tungkol doon. Let's go back inside, Kat. Nag-text si Dan na tinahanap ka. Possessive pala yung pinsan kong yun. Kwento pa rin siya ng kwento hanggang makabalik kami sa loob. Doon natunta namin si Dan na nakaupo sa mahabang sofa. Isang hindi katanda ang babae ang nakaupo sa tabi niya at tiyak kong ito ang kanyang ina. Sa postura pa lang na matandang babae, makikitaan to ng pagka-istrikto. Happy birthday, tita! Inihakbang ni Katie ang pagitan at halikan sa pisngi ng mommy ni Dan. Agad na tumayo si Dan at nilapitan ako. Thanks, iha. Tiningnan ko ang mommy ni Dan at gulat na napatingin sa akin. Hinagod ako ng tingin. Hindi ko alam paano ko siya babatiin. Nagbaba ako ng tingin at lumapit sa kanya. Happy birthday po, ma'am. I handed her the gift that I bought. It's a simple bag but I hope she liked it. Ilang segundo munang lumipas bago niya tinanggap ang simpleng regalo ko. You are? Nagangat ako ng tingin sa kanya. Mom, meet Kat, my girlfriend. Nakangiti at proud na pakilala niya sa akin. Natahimik sandali ang matanda, kaya kinabahan agad ako. Agad ako nagangat ng tingin sa kanya at nakatingin nito sa akin. How did that happen, son? Can you tell me what's going on, son? Tumayo ang kanyang ina. Nilagpasan ako na parang hangin. At nilapitan ng anak. Doon pa lang ramdam ko na ang pagkadisgusto niya sa akin. Masakit, oo. Ang unang trabaho ng nanay at tatay mo. Binalingan niya ako. Lumunok ako bago sumagot. Wala na po sila, ma'am.
I bowed down to hide my sadness. Napataas ang kilay ng matanda. So you're alone? Anong trabaho mo? Naningkit ulit ang kanyang mata. I am working under Dan's company. Mahina akong tugon. Mom, you're here to enjoy your birthday. Please, Mom, not now. Naramdaman kong paglapit ni Dan sa akin. Inawakan niya ako at hinarap ang ina. Di ako makatingin na maayos sa kanila, tahimik naman si Katie na nakatayo sa gilid. Be nice to her, Mom, please. Pilit akong umiti sa kanyang ina. You should have told me that you're bringing her here. Mag-usap tayo mamaya. Tumalikod na ang kanyang ina at nagmarcha na papalabas. Kitang-kita ko ang ina sa kanyang mukha habang nakikipag-usap sa kanyang mga bisita sa labas. Nagpaalam din agad si Katie. Nalalabas din. Yumakap agad ako kay Dan na makalayo na si Katie. Pagkaapa ko pa lamang kanina, sa gate ay iba na ang pakiramdam ko. That's all what I think. Ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba namin. Naluha ako. Shh, mahal. I'll talk to her later. Please don't think too much about that. I will take care of this. Don't worry. He hugged me back while hushing me. Mga 30 minutes ako naghintay sa sala. Naghihintay kay Dan. Kinakausap niyang mama niya. Kinakabahan agad ako kung anong pag-uusapan nila. Tapos na ang birthday party ng mama niya. O Kat, inom muna tayo. I saw Katie walking towards me. She's holding a wine. Umiiling lang naman ako sa kanya. Sorry Katie hindi kasi ako umiinom. Nahihiyang sabi ko. Sige, hintay ba na lang si Dan? I'll just go in the restroom. I'll enjoy this day alone. Bye, Kat. Sa boses at galaw pa lang na alam kong napakadami niya na nainom. Tumayo ako at kinuha ang wine sa kanya. She tried reaching it again pero nilayo ko yun sa kanya. You need to sleep, Katie. You're drunk. Kahit kanina ko lang siya nakilala, magaan ang loob ko sa kanya. I'm not lasing. Nang humakbang siya, gumewang siya kaya dali ko siyang hinawakan sa likod at kamay. Saan ang kwarto mo? I asked as I help her walk. Ayan, inom pa kasi. Di naman pala kaya. Hi, Katie. Gumewang-gewang niyang tinuro ang kwarto kung saan siya matutulog. Binuksan ko at tinulungan siyang mahiga sa kama. Bagsak ang lasing. Kinumutan ko siya at saka lumabas ng kwarto. Pagkababa ko ng hagdan at taranta ko, where was the way back to the living room? Nilingaling akong paligid at hindi ko na mamaalala kung saan kami dumaan kanina ni Katie habang hinahatid ko siya sa kanyang kwarto. Ang lawak-lawak naman kasi ng manso nila. Nilingon kong pasilo sa kaliwa at doon ako dumaan. Nang lalagpasan ko sana isang kwarto, narinig kong boses ni Dan. That will not happen, Mom. Believe me. Kung ang reputasyon ko inaalala mo, wala na akong pakialam. Kahit ikasira pa to ng pangalan ko as long as I'm keeping her. As long as kasama kong mahal taong mahal ko, yun ang importante, Mom. Napatigil tuloy ako sa paglalakad at sinilip ang bahagyang nakaawang na pinto. Nakayot-tayo si Dan habang nakaupo naman sa swivel chair ang kanyang ina. They are talking seriously. Her mom is eyeing him at tila hindi makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig ng anak. Nahihibang ka na ba, Dan? What's happening to you? Ang tagal-tagal mong pinangarap yan tapos babaliwalain mo lang dahil sa babaeng yan? Ha, Dan? Nag-iisip ka ba? Galit na sigaw sa kanya ng ina. Di naman sa sinisira akong nasimulan ko pero intindihin mo naman ako. Kailangan ko siya ang lakas ko. Mahinang sambat ni Dan. Pinag-uusapan ba nila ako? No, son. Hindi na ikaw yan, Dan. Umayos ka. Ang kumpanyang pagtuunan mo ng pansin at hindi ang mukhang pera mong babae. It's true. They're talking about me. Grabe naman tong mom ni Dan sa akin. Hindi ko naman piniperahan si Dan. Mom, please. Iba ang iniisip mo. Hindi ganyan si Kat. She's kind, Mom. Can't you see? Mas naging maayos ang takbo ng kumpanya because of her. She's helping me with it. Please, Mom, huwag niyo pong pagsalitaan mo rin ng ganyan ang babaeng mahal ko. Humina ang kanyang boses. Mukhang nagpipigil na sumigaw. Anak, hindi mo ba nakikita? Pineperahan ka lang niya. She doesn't really love you. She loves your money, your wealth. She seduced you already. No tactics like that. Aakitin ka niya at kapag ganyang hulog na hulog ka na sa kanya, doon ka na niya atakihin. Namuo ang luha sa aking mga mata habang pinapakinggan ang kanilang pag-uusap. Ganun ba kababaw ang tingin niya sa akin? I don't even have any intentions like that. I love Dan, not his money. Don't say that again, Mom. Alam mong malaking respeto ko sa'yo, Mom, kaya please lang. Please nakikiusap ko sa'yo. Respect Kat as I respect you. Mahal na mahal ko siya, Mom. Parang may humaplo sa aking puso nang sabihin iyon ni Dan. Ngayon lang tayo nag-away. Dahil pa sa babaeng niya, hindi ko na kayang pakinggan ang susunod pang sasabihin niya. Kung san-san ko hinanap ang daan pabalik sa sala,
Nang makarating ako sa sala, umupo ako sa sofa at tinihilig ang aking ulo sa backrest. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako na-insulto ng ganito. At nanggaling pa mismo sa pinakamalapit na tao sa buhay ng lalaking mahal na mahal ko. Nagmulat ako ng mata nang maramdaman ko ang pagtama ng mainit na araw sa aking mukha. It's been a week since ang birthday ng mommy ni Dan at sa 2 linggong yon, mas naging sweet pa sa akin si Dan ngunit kahit 2 linggo na ang lumipas, nakatatak pa rin sa isip ko ang mga narinig kong sinabi ng mom ni Dan. Hindi ko nga alam kung paano ko siya hinarap ng formal na magpaalam kami ni Dan na umuwi na kami. Mahal, nag-aya si Fidel ng inuman mamayang hapon sa bar. You wanna come? I've never been in a bar and I want to try it, kaya panatag akong walang mangyayaring masama. He kissed my hand. Binalingan ko naman siya and said yes to him. Okay, mahal, but make sure na sa akin ka lang tatabi. Tubango ako. Amoy ng alak, usok ng sigarilyo at malakas na musika ang sumalubong sa amin pagkapasok namin sa bar. Nakakahilaw mga ilaw na gumagalaw. Nakahawak lang ako sa kamay ni Dan. Sinama niya ako sa table nilang magbabarkada. 3 lalaki at 3 babae ang nakaupo sa pabilog na table. Nagwagayway ng kamay ang isang lalaki na makita si Dan. Oh, Dan is here with a beautiful lady. Hi miss, what's your name? Sinamaan agad siya ng tingin ni Dan. Ito naman, di mabiro. Humalakak ang kanyang kaibigan. Pinaupo niya ako sa kanyang tabi. Tinagdikit ang upuan namin. This is Fidel, Greg, Chris, Alia, Grace and Sunny. And guys, meet my girlfriend, Kat. Sabay-sabay na napasinghap ang 6. Tinuro nila ng isa sa mga kaibigan. Hi sa inyo. Nice to meet you. Nahihiyang sabi ko. Wow, legit nga guys. We are not dreaming. May jowa nga si Dan. Congrats, dude. Ngumisi si Chris kay Dan. Nagsalin si Dan ng inumin at nilagok ito. It's been a long time. Ngayon lang ulit tayo na kompleto. Cheers for our friendship. Pinanonood ko lang silang uminom. Panay ang kwentuhan nila. Nagkakamustahan dahil sa ngayon nga lang sila nagkita-kita ulit. Tumayo sina Fidel, Chris at Greg at inaya ang mga nobyang sumayaw. Naiwan kaming dalawa ni Dan. Dan, can I drink? Kinalabit ko si Dan na tila may malalim na iniisip. Hindi, nagpout ako. Please, ngayon lang naman to at kasama naman kita. Inaplos ko ang kanyang braso at malambing siyang tinitigan. Fine. Ngumiti ako, tinalikan siya sa pisngi. Inabot niya ang isang boteng hindi pa nabubuksan at isinalin sa aming baso. Kinuha ko ang baso ko at inamoy-amoy muna ang alak. This is my first time to drink. Naunang naubos ni Dan ang kanyang inumin. Tinitigan niya ako kaya't napanunok ako bago nilagok ang diretsyong alak. Napangawi pa ako sa pait. Ang pait naman? Reklamo ko. Oo nga no. Natatawang pinisil ni Dan ang pisngi ko. Alak nga kasi, 'di ba? May sweet bang alak? Natawa na lang din ako. Nung nakita nagsalin siya sa kanyang baso, inabot ko rin ang baso ko. No, that is enough, mahal. Inilayo niyang alak sa akin. Last one, sige na mahal. I gave him puppy mata and a cute na puppy eyes. Damn mahal, paano ba kita tatanggihan kung ganyan ka? Nilagyan din niya ang baso ko. Lumawak ang ngiti ko sa kanya. Lakas ng epekto. Nilago ko ulit lahat ng laman ng baso. Ramdam ko ang init ito sa aking lalamunan. Nilingon ko ang dance floor at naaakit din akong sumayaw. Nakita ko sa gilid sina Chris at Grace. Sa isang sulok naman sina Fidel at ang girlfriend nito. Hindi ko makita sina Greg at Alia. Let's dance, mahal, please. Ay ako kay Dan. Tumayo siya, tinawakan ako sa kamay. Tahimik kaming sumayaw. Inawakan niya ako sa bewang at pinulupot ang aking kamay sa kanyang leeg. Sinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Di ko alam kung anong klaseng init ba ang bumalatay sa akin. Isang malutong na murang pinakawalan ni Dan habang humihigpit ang pagkakahawak sa aking bewang. Nagulat ako na marahan niya akong inakay pabalik sa table namin. Naabutan namin ng hindi may paliwanag na ekspresyon ni Chris. Natatae ba or what? Who drink this? Itinaas niya ang bote ng alak na iniinom namin ni Dan. Bawal ba inumin yun? Hala, sinong uminom dyan? Napatake pa si Eliza sa kanyang bibig. Gulat din. Ano bang meron dyan? Sorry, kami ni Dan ang nagbukas niyan. Ako na ang sumagot dahil tahimik lang naman si Dan. Oh my God, kayo? Sorry if we drink that. Hindi ko naman alam na bawal pala. Papalitan ko na lang kung gusto ninyo. Nahihiyang sabi ko sa kanila. What's with you guys? Ako magpapalit nan. Go Chris, mag-order ka doon, ako na magbabayad. I sighed when Dan spoke. Damn dude, hindi yun ang ibig kong sabihin.
Ano lang kasi is, lumunok si Chris at di tinuloy ang sinasabi. What? Dan's brows furrowed. Kahit ako na curious. Ano kasi, si Alia na hindi rin maituloy ang sinasabi. Ano bang meron dyan ha? Inis ng sambit ni Dan. May drugs ang alak na nainom nyo. Mabilis at namumutlang amin ni Alia. At anong sinabi niya? What the? Dude? Tiningnan ko ang galit na mukha ni Dan nang marinig ang sinabi ni Alia. Pasensya na, Dan. I forgot to tell you that we put some extreme drugs on this. We're really sorry, Dan. May iyak nang sabi ni Alia. Nagmura pa si Dan bago ko nila paalis sa bar. Dan continued dragging me out of the bar. He's somewhat mad, probably because of that drink. Nagpatangay ako sa kanya dahil na rin nahihilo na ako. Bakit ang mga kaibigan niya naglalagay ng ganong uri ng droga sa mga inumin? Baliw ba sila? Hey Dan, I called as I tried pulling my hands off his hands but he's too strong. Mas lalo lang humigpit ang pagkakahawak niya rito. He kicked the stone he stepped on without talking. Umihip ang malamig na hangin ngunit hindi ko ito inalintana. Tingnan mo Dan, alam kong tayo... Shh baby, tumahimik ka na lang muna please. The more you talk, the more I wanted to take you. Ang gamot, napaka hindi mapaglabanan. This is really bad. Tinulak niya ako papasok ng kotse. Sobrang init at pinagpapawisan ako. Ano ba naman? Pagpasok pa lang din ni Dan, sa sasakyan nagsimula na siyang magmaneho. So damn fast. Nagpadala ito ng kaba sa akin. Parang gusto kong hawakan ng boots ko at private part ko para lang pagaanin ang matinding sensasyong ito. Ang pakiramdam na ito ay bago sa akin. Damn na droga. Ang aking mga kamay walang kamalay-malay na humahaplos sa aking dibdib. Daan-daan itong minamasahe. Napaungol ako habang naglalakbay ang kabilang kamay ko pababa sa basang panty ko. Mas lalo lang ako nag-init. I inserted my hands inside my panty and touched mine. Lumakas ang ungol ko sa sarap. Damn this! Nakita ko ang bahagyang paglingon sa akin ni Dan at ang kanyang paglunok. Mas lalong bumilis ang paraan ng kanyang pagmamaneho. Slow down please Dan. We're drunk, we might meet an accident. Napasigaw ako nang bigla niyang ihinto ang sasakyan. His breathing is sitting like he's controlling something in him. I stopped what I am doing. Nilabas ko ang kamay ko at tinaas. Sumunod ang tingin niya roon. Hindi ko alam pero bigla ko na lamang pinalandas ang basa kong kamay sa kanyang nakaawang na bibig.